Pakistan. Ito ay isang bansa sa Timog Asya na may napakaraming populasyon na nasa 250 milyon, ikalima sa pinakamataong tao sa mundo, at ang tanging bansang Islamiko na may mga sandatang nuklear. Pero 30% lamang ng populasyon ang naninirahan sa mga lungsod, habang ang karamihan ay piniling manirahan sa nayon at bulubunduking lugar ng Pakistan para makatipid sa gastusin at makaiwas sa kaguluhan at kalokohan. Ang kabisera ng lungsod ay ang Islamabad na may populasyon na higit sa 1 milyon, pero hindi ito ang pinakamaunlad na lungsod sa Pakistan dahil mas malaki at mas maunlad ang lungsod ng mga Karachi at Lahore. Sa maraming bagay, ang bansa ay may pagkakatulad sa kultura ng India, gaya ng street foods, pananamit at karakas ng pagmumukha, dahil ang India at Pakistan ay nasa ilalim ng pamamahala ng Britanya sa mahabang panahon. At noong 1947 naumay si Muhammad Ali Jinnah ng Pakistan sa India at nagpasyang humiwalay na. Ngunit nagkaproblema sa hatian ng teritoryo, kaya hanggang ngayon ay nagkakapitikan pa rin ng tenga. Idamay na natin ang Bangladesh sa kwentuhan dahil magkakahawig ang mga ito. Ang mga eksenang makikita mo sa mga lansangan ng Pakistan ay makikita mo rin sa Bangladesh, na makikita mo rin sa India. Mas lamang lang ang India dahil marami rin namang malilinis na lugar sa kanila. Balik tayo sa Pakistan. Ang mga tao sa lansangan ay laging nagmamadali. Ang bibilis ng kamay at ulo, ang babagal naman maglakad. Parang mga kitikiting hindi mapaitlog, lalo na sa palengke. Nakakayamot pa dahil puro balbas saradong lalaki ang nasa tindahan na parang magdadalawang isip kang tatawad. Baka bigla na lang managa. Ang mga street foods na nakikita mo sa mga tabing kalsada ay karaniwang niluluto sa kawaling. Mekos-mekos dyan ang mga karne, maanghang na pampalasa, sarsa, tapos kinamay-kamay na isi-serve na para nakakadagdag sarap sa kanila. Sa Pakistan, ang average na sahod ng isang pangkaraniwang nagtatrabaho ay humigit kumulang sa $100 lamang. Bukod dyan ay napakahirap pa makakuha ng trabaho sa sobrang dami nila. Yan ang dahilan kaya nangingibang bansa sila. Marami sa kanila ang pumupunta muna sa Turkey, tapos sa iba't ibang parte ng Europe. Yung iba, kapitbahay mo na, hindi mo pa alam. Hindi masolusyonan ng pamahalaan ang paglobo ng populasyon na nagre-resulta ng matinding polusyon sa mga lansangan at basura everywhere. Isa nga dyan ay ang lungsod ng Lahore na siniraan ko na dati. Walang disiplina ang mga tao at mukhang nasanay na sa ganoong sitwasyon. Ang sinumang dadayo sa Lahore ay dapat nakamas ng mamahalin at iwasang huminga ng malalim. Kung gustong magpaahit sa Pakistan at magpatsupet, makikita na nasa eskinita lamang sila nakapwesto o sa mga gedli ng kalsada dahil napakamahal umupa ng pwesto. Ngunit ang problema nga lang ng mga ito ay patay ang negosyo sa tuwing uulan, na madalas pa naman. Ilan lang yan sa mga dahilan kaya mas ginusto ng mga Pakistani na manirahan sa malamig at bulubunduking lugar malapit sa Himalayas. Ang iba naman ay nagtitiis sa mainit na disyerto kaysa makipagsapalaran sa mga lungsod. Kung pinanganak ka sa Pakistan, mas gusto mo bang manirahan sa mga lungsod kasama ng mga basura at ingay ng kalsada? O mas gugustuhin mong manirahan sa bulubunduking bahagi ng bansa at mamuhay sa panahon ni Mang Kepweng? So yun, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe kung nagustuhan ang ganitong klase ng content. Hanggang sa muli.